Nasubukan mo na bang magluto ng mechado? Kung hindi pa, para sa'yo ang video nito. Dahil dito ay magluluto tayo ng beef mechado. Simulan natin ating pagluluto. Mayroon nga tayo dito mahigit 1 kilong beef. Ang gagawin ko lang dito ay mamarinate muna natin ito. Naglagay na nga ako dito ng calamansi juice. Nilagyan ko na din dito ng black pepper powder. At dito sa part nito, nilalagyan ko ito ng toyo. Tapos nga natin mailagay itong ating 3 sangkap pang marinate ay hahaluin lang natin ito. Gamit nga itong malinis kong kamay ay massage lang natin maigi itong ating karning baka. At itatabi natin ito ng mga 3 oras. Kung nagmamadali kayo. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, okay lang overnight. Para mas manuot yung lasa dito sa ating karning baka. At dito nga sa parte nito ay nagpainit ako ng mantika at piniprito ko muna itong ating mga panghalong gulay. Mayroon na tayo ditong carrots saka itong ating patatas. Ipan-fry natin ito kasama nitong ating bell pepper. Haluin lang natin ito. Ang gusto natin ma-achieve dito ay mag-brown ito ng bahagya. At habang pinapan-fry nga natin ito, maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa. Naglagay na ako dito ng black pepper powder. Nilagyan ko din ito ng kaunting asin para may lasa na. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka, para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balikan natin itong ating nilulutong ulam. Matapos ka natin maitabi yung ating napan-fry na patatas, carrots, saka bell pepper ay dito naman sa partito ay nagigisa na tayo. Naglagay na ako dito ng bawang at sinundan ko naman itong ating sibuyas. Maglalagay na din ako dito ng sariwang kamatis. Igigisa natin ito hanggang sa lumabas yung aroma nitong ating 3 panggisang sangkap. Kapag nalanta na nga ito at lumabas na yung aroma nito ay ilalagay na natin itong ating na-marinate na karning baka. Isasangkutya nga natin itong ating karning baka hanggang sa magkulay light brown ang kulay nito. Tabang isinasangkutya nga natin itong ating karning baka, gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong followers natin. Sana ay makapagbigay ako ng bagong kaalaman tungkol sa pagluluto. At dito nga sa part nito, maglalagay na ako nitong ating tomato paste. Hindi na nga ako maglalagay dito ng tomato sauce. Itong maliit na pakete ng tomato paste ay sapat na ito para dito sa ating nilulutong ulam. At kapag nahalo na natin ito maigi katulad ng nakikita nyo, maglalagay na din tayo dito ng kaunting asin. Pero kung mas prepared nyo ipatis ay okay lang patis yung ilagay. At sasabayan ko na dito ng black pepper powder at itong ating pinagbabara karning baka ilalagay ko na din. At sasabayan ko na dito ng tubig. Sa tubig naman ay sapat para makapagpalambot itong ating karning baka. Lulutuin kasi natin ito ng mga 30 to 45 minutes hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong lambot sa karning baka. Pero kung may pressure cooker kayo, mas maiging gumamit ng pressure cooker para hindi aksaya sa LPG, di ba? Para naman sa ating aromatics, naglagay ako dito ng dahon ng laurel at isang pirasong beef cube para siguradong malasa ang ating nilulutong ulam. At dito nga sa part nito ay tinatakpan ko na nga ito. Pakuluin nga natin ito hanggang sa lumambot itong ating karning baka. Makalipas nga ng 35 minutes ay binuksan ko muna ito. Dito nga ay malambot na nga yung ating karning baka. Pero hindi pa tayo tapos sa ating pagluluto. Lagay ko na nga itong ating bell pepper, patatas sa carrots para tuluyan na nga itong maluto. Maglalagay na din ako dito ng asukal. Ito naman ay magsisilbing pambalanse sa lasa ng ating sauce o sabaw. Matapos kong mailagay itong asukal ay haluin ko lang ito para mabilis itong matunaw. Matapos ko itong mahalo na maigi ay tatakpan ulit natin ito. Isimmer pa natin ito ng mga 5 minuto o hanggang sa makuha natin yung lapot na gusto natin sa ating sauce. At makalipas ka ng 5 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa part nito ay lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Nakuha ko na yung gusto kong lapot sa ating sauce. At ito na nga yung ating beef mechado. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ng ibinahagi, baka pwede mo naman to i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!